Ayan, magandang araw mga bossing natin na mga ka-DIY. So meron ulit tayong gagawin, another day, another vlog for you to learn. Meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba at ikakabit. Siyempre, hindi ko na sana ito iba-vlog pero maraming nagre-request ng PPMDM kung anong pwede natin ipalit o ilagay dito sa CVT natin. Kasi nagda-dragging na daw yung motor nila. 6 months pa lang, 10 months pa lang nagda-dragging na. Ang sabi ko naman, ang post ng dragging ay pwedeng una muna ay cleaning. Kailangan nalinisan nyo muna yung CVT ninyo, yung transmission ninyo, para matanggal yung dragging. Ngayon, pagka nalinisan nyo na, nagpalit na kayo ng ibang parts, spring, ganun pa rin, ito na yung papalitan ninyo. So, tanggalin muna natin ito mga ka-DIY. Ayan, para sa mga nagtatanong, sa nakakakita, naka-PCX tayo na crankcase cover. So ayan mga ka-DIY, shoutout pala natin lahat ng mga mekaniko ni Griffin, Falco, na Samurai, nationwide. Ayan, so pag natanggal ito mga ka-DIY, ang gagawin nyo na lang ay tanggalin natin to. So ito yung papalitan natin. Kasi usually dito naman nag-start yung dragging, wala dito mga ka-DIY. Dito sa torque drive, clutch belt, clutch lining, marumi yung belt, ganun. So dito nalinisan naman na natin to, pero meron pa rin talagang dragging. So ito mga ka-DIY, yung Griffin 180 natin, si Black Mamba, 11 months na. So mag-1 year na this coming March. So napansin ko kasi dito, siyempre gamit natin araw-araw, medyo may dragging na talaga siya. Ito yung pakiramdam mo na pagka starting, parang hindi siya kumukuha, parang hindi umaandar, tapos mayroong vibration na pakiramdam. So ito yon, yung clutch bill. Pero kung makuha mo pa sa center spring, pwede pa palitan mo ng 1,000, ganun. So yan, no. Okay, so ito yung papalitan natin mga ka-DIY. So yan, yaman lang din na magpapalit tayo ng clutch bell mga ka-DIY. Nilinisan na rin natin to gamit ito. Degreaser, CVT cleaner po yan. At saka sa FI pwede pong gamitin. Yan, nilinisan na rin natin kaya napakalinis. Saka bago na rin po yung grease na ginamit natin. High temp, top 1. Lithium po yan, mas maganda, ganyan. Synthetic. Okay, para kahit na masyado mainit, hindi nawawala ng mabilis yung property na nilagay. Okay, tapos pag maglalagay kayo ng belt, ganyan. Yun, no? Spray, no? Labas na labas. Saka natin higpitan. Yan ang proper para hindi masisira yung itong gilid ng belt, kasi yan po yung sumasampa dito sa may drive piece at sa pulley. So lalagay na rin natin to. Yan, sa paglalagay nito mga ka-DIY, dito palulubugin natin dito para pumasok to dito, itong torque drive, para pumasok dito sa may axle nya. So kailangan na ibuka natin to. Galing. Mahirap po talaga to kasi naka ano na po tayo, aftermarket 1.2 CRP. So ayan mga ka-DIY, tapos na ho natin na ilagay. So dapat talaga dito muna mauna itong belt para na sa ganun maiayos nyo dito sa pulley drive piece, para sa ganun hindi kayo maipitan ng edge nitong belt, para hindi madaling maupod ito sa gilid. Okay, tapos pag ito, napakahirap po talaga tong ba natin na papasukin tong belt dito sa may torque drive para pumasok dito sa may axle nya dito. Tis lang talaga mga ka-DIY kasi nasa aftermarket na tayo. Ibig ko sabihin, upgraded na yung spring natin, center spring. So pagka stock pa yan, simple lang yan. Ayan. Pagkahirap din kaya. Unbox na natin. Lasara. Clutch bell. Dragging na po kasi. So ayan. Guwapo ah. Stock modified po ito mga ka-DIY. Ibig sabihin, hindi po ito yung aftermarket na nabibili natin na branded, kagaya ng MTRT, CRP, HIRC, TSMP, yung mga Taiwan o Thailand. Hindi ito yon. Ito po ay stock, parang ganito na minodify. So yan, dinagdagan yung butas. Yan. Para sa ganon, ito yung labasan ng init at yung alikabok. Tapos lighten na rin po yan, nilighten, pinagaan. Kasi para mas magaan, mas maganda, mas mabilis yung takbo, hindi mahirapan yung ikot niya, yung makina. Ibig sabihin na magpaikot. Ayan, sana natin.
Picturean mo. Okay, oh. Lighten. Lighten po siya mga ka-day-one. So, picturean mo. So, yan, pinalitan natin ng baterya kasi nagulo ko. Lobat na pala. Tapos, lagay nyo sa flat surface. Tapos, yan, pwede na to. 839 point, ayan, tumataas pa. So, around 839 to 840 grams. Diba? So, itong isa, testing natin. Yan, 00. 839. Tapos, yan, 761. Ay, 76.1. 761 point, yan. Tumataas pa. Okay? So, ganyan. 761. Sa 830, yun, 840. Yan. So, 840 less 769. So, doon sa mga aftermarket, mas magagaan po yung mga yun. Kaya lang, mas gusto ko tong stock modify kasi stock pa yung dito niya. Maganda yung reinforcement nito. Kumbaga, yung disenyo niya nasa stock, matibay po yan. Kasi pag masyado na pong lighten, sa lakas ng makina, baka bumiyak yan sa sobrang acceleration mo. Okay? So, mas gusto ko to. Tapos, ito po mga ka-DIY ay made in Indonesia. So, inantay pa natin to mga 2 to 3 weeks kasi galing pang Indonesia to. Parang ganito din, stock modify, pang PCX 160 K1C, galing din po ng Indonesia to. Ito naman, pang PCX 150, EDB 150 from Indonesia din po. So doon po tayo kumukuha kasi tropa natin yung seller doon. Nagbibenta rin po ng mga racing parts. Ito yung mga pangkarera nila doon para sa pangkarera nila. Ang kulang na lang napapalitan natin dito yung clutch lining. Nagka-dragging na po kasi ito. Isa din ang cause ng dragging pag mayroong madumi. Tapos yung sa grasa, pumupunta rito, nagkukos ng sliding. So ito, gaya na lang sinabi ko, papalitan na natin. Dito, yung mga butas nito, ito yung gusto ko, nagustuhan ko dito dahil ito po ay dust hole. So yung mga alikabok na nag-accumulate dito, papasok, lalabas na dyan mga ka-DIY. Hindi na dyan maiipon. Mas maganda, mas madaming butas, mas maganda. Mas puport na natin to kasi may porting din tayo dito, dadagdagan natin dito banda. Dito sa may singit-singit dito. Kasi dyan naiipon yung mga dumi. Parang katulad nito. O, diba? So yan yung purpose naman bakit meron itong mga to. Para pusa nang lalabas, malalaglag yung mga buhangin saka dito. Open na yan para mas lalong mas maganda yung labas ng init ng transmission natin. So ayan, napakagaan. Lightweight na po, nabawasan ng almost mga 80 to 100 grams. Sayang na rin po yung bawas, mas maganda. Pero puport pa natin to, modify pa natin to. Tingnan nyo na lang, abangan nyo na lang kung paano tayo mag-modify kasi may mga porting tools naman tayo dyan. So ayun mga katiway, kapitan natin. Isabay ko na lang siguro ang pag-porting nito pagka meron ako ng clutch lining. Napakatigas oh. 11 months na ng Griffin natin pero makapal pa rin. Kaya lang medyo sliding na rin. Ang trip ko na kukunin yung Daytona from Japan. Yan, lagay na natin. Pininturahan to eh. Gusto nyo, lihain nyo pa. Yung iba ang ginagawa nila mga ka-DIY, pinapa-regroup to. Linear, tapos iba-ibang klase ng group, yung pag-ganon, pag-ganyan. Pero sa akin ayaw ko ng ganon kasi madaling makaupod yun ng lining. Gusto ko ganito, stock lang. Okay? So, okay oh. Ganda ng kapit. Wow. Stig. Okay mga ka-DIY. Yan, so patapos na tayo mga ka-DIY, ipitan na lang natin. So, yan. Sting. Yan, lalapat pa yung brake kaya kala nyo pag. So, yan mga ka-DIY, okay na to. Maganda na yung kapit nito sa lining. Kaya pag magpapalit kayo, lagay ko na lang yung link sa Comsec ng Facebook page natin. Tapos syempre, sa description. Okay, lagay ko yung product link niya para ma-order nyo na sa Legit Store. Para may points. So, kasi alam nyo na,
Ambassador tayo ni Shopee at Lazada mga ka-DIY. So yung mga in-order natin na kung saan legit yung store na yan. So yan mga ka-DIY, hoping na may natutunan po kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung ano po yung cost ng dragging at kung ano yung mga papalitan mo pag dragging na yung motor mo. Yan, dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Sundan nyo lang po yung process mga ka-DIY. Ingat lang po kayo dahil dalawa lang po aminin ng DIY dito sa HPT. Do it yourself, but destroy it yourself dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Look at the glory in burn times, signing off.